Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Webes ng edisyon kita, Abril 9, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, nga dumdum naton ang kaigsog sang mga baganihan nga nagpakigbato para ngati malabot naton ang freedom. Araw ng kagitingan subong, no? 83rd anniversary sa pag-surrender sa Filipino kag American soldiers sa Bataan. Ini gina-honor gid naton ng ilang heroism. Una nga holiday subong. Kilalaman ini sa tawag nga Bataan Day. Nadumduman ko ni sang 2009 sa nag-media tour kami. Makita mo gid yan, no, ang mga pila sa mga historical sites sa Bataan. Nanti makita mo gid bala ang paano bala ang ano balang mga ginhimo nga sakripisyo sa mga Filipino kag American soldiers. Grabe nga pag-antos ang ginhimo nila. Makuha lang naton ang freedom nga gina-enjoy naton subong. National Observance sa Philippines. Mga kabanan sa aton nga pagpangalagad, istoryahan ta, kamusta bala ang sitwasyon sang Western Visayas kung illegal nga droga ang pag-aistoryahan. So ipabati naton sa inyo mga kaabyanan. Ipabati naton sa inyo ang pila ka mga updates from Police Regional Office 6 ari, no, ang sa pila ka mga pagpahayag ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director ng PRO 6, kag ano bala mga conservation measures man nga ginahimo nila. So parang mahibaluan, no, sang aton nga PNP ang mga ginahimo or sa ginahimo, no, sang aton nga PNP mahibaluan sang aton nga mga pumuloy. Aton pamatian si Brigadier General Josefino Ligan. The partnerships. There have been so many reports from the community, and so our policemen active in it, and hence this arrest. Now, as to the sources, where it came from, May video makita danong, no? May we mga are video. very close, like I said, Archipelagic Island, and kahit saan pwedeng pumasok mga yan. Makikita nyo yung mostly yung volume ng seashore natin is within Iloilo province, lalo na dun sa mga may mga port areas in the area of Estancia, dun sa mga area na yan. That is why yan ang pinapapalakas natin as to their entry. Kasi nga, gaya na sinabi ko, dyan mostly nanggagaling. Dyan mostly dumadaan, I mean. Not nanggagaling, but dyan mostly dumadaan. Now, sa revelations ng mga huli natin,
may mga inaano nila yung kino-comfort ng talaga, hindi pa rin sila talaga nagsasabi kung saan. But then again, yung entry, kahit pa paano, nadidetermine na natin mostly on that particular side of the region. So like I said, we will continue. Lalo na pa yung community engagement natin. Ating mga citizens talagang nagre-relate. So first, demand in coordination sa PDEA, medyo malilimit naman na. It's just yung supply, kasi pagka, di ba, sa economic side ng ating, when there is so much demand, madadali din ang supply. But In this particular in case, this particular case, yung supply natin talagang bumulusok lang. But as to the demand, wala namang kami. Makikita natin, ang nahuli natin is puro HBI, karamihan HBI, supplier. Then, yung binabanggit mo kanina na demand is as in coordination sa PDEA na sinasabi ko, limited naman siya. So, kailangan supply lang. And at the same time, parang dadaan lang din siguro itong mga drugs na to towards other region perhaps na magiging ginagawang transshipment point yung ating region. Kasi na pwedeng dumaan, Poros Island yung region natin. So first, demand naman, in coordination. That's why na, sabi ko na yung mga drugs cleared barangay natin, yung mga barangay officials natin has been very cooperative dahil ayaw nila yung barangay nila na magkaroon ng droga ulit sa community. That's why report sila ng report. Now, yung itong mga nahuhuli natin, ito yung may mga newly identified. Yung na-drugs cleared barangay natin, ito yung mga previous na list na dumaan na sa Balay Silangan, nag-rehab na, cleared na sila. Now, this newly identified, kasi continuing yung intelligence process na, continuing yung information process. So that is why, marami, may mahuhuli talaga. Then, si barangay na na-cleared na, i-emphasize natin yan, please guard your barangay. Kaya kung meron mang dadapong bago dyan, i-report na agad sa pulis para mahuli. Most likely, ito yung nangyayari natin ngayon. last na lang, sir. Sir, sa tingin niyo, sir, nakatulong ba yung plea bargaining agreement, sir? Kasi notable na ang daming nahuli na, mga ex-con who were released through plea bargaining agreement. Doon sa plea bargaining agreement natin, siguro palalakasin natin yung system sa ating database. Kasi sa plea bargaining agreement, as far as I know, hindi ka pwedeng mag-plea bargain kung marami ka ng kaso. Unless first-time offender ka. Now, yung suggestion natin dyan, recommendation is palakasin yung database system ng mga nahuhuli so that when we file the case, may isama na doon, may record na siya na ito, meron ng kaso. So therefore, si court, aware na siya na may kaso na ito, she will not allow or papayagan niya na mag-plea bargain ulit. Yung term na galing sa BGMP, perhaps yung information. Yes. But as to the item or the substance itself na nandoon sa BGMP, that's still to be, I don't think na ganun din. Pero kamusta yung coordination sa BGMP? Nagsishare ba sila ng coordination sa inyo na dito yung transaksyon, dito na galing yung transaksyon at doon sila kumukuha? The fact that we have so many arrests
our operatives, our mga police natin nagko-coordinate yan. Kasi as manifested dun sa ating mga arrests. So, therefore, the coordination is been there with the PDEA, with all partner agencies, and sa Coast Guard. So, nandiyan dyan. Yeah, we can consider it as, ano naman yung nasa top, kasi nga high value individual siya. Considered as high value individual. Now, yung mga bababa, yung nagtatarya-tarya. So, we're considering persons na high value individual if nahuhulihan siya natin ng 50 grams pataas. So yan pagka 50 grams pataas, pagka tinatarya-tarya mo yan, aabot na ng almost, ano na yan, more than 1,000 na tig maliliit-liit. Ang dami ng pwedeng, pag na-market mo yan, ang dami ng pwedeng mabibiktima. So, yung sinasabi niyong puno, nakikita niyo na nakakahuli tayo ng 100 grams, 200 grams, 500 grams, even a kilo, more than a kilo. Yun na yung mga yan sa atin dito. In our region, yan na yung mga matatawag nating puno. As to the source, kung saan gagaling yan pa ang kino-coordinate natin with other regions or other agencies kung saan namin gagaling. Yeah, we can consider it as much as possible, hindi natin pinababayaan yung patrolling dyan sa kalsada kasi nga yun yung backbone ng pagpupulis natin. Now, with the pagtaas ng langis natin, ang ginagawa natin is hindi na sila ganong umiikot. Ang ginagawa natin is tumatambay na sila doon sa kanilang fixed visibility points. With their fixed visibility points, meron silang radio. Pagka may radio sila at may tawag, doon sila re-responded. Now, in addition to that, sinabi ko na kasi part pa rin ng patrolling, ng mobile patrolling, yung bike patrol. Kaya, nagkaroon tayo ng bike patrolling simula ng Holy Week period. Itutuloy-tuloy natin yan. Augmented dito sa RHQ personnel para sa highly urbanized city natin sa Iloilo. Doon mag-augment yung mga RHQ personnel natin. Meron silang kanya-kanyang sektor on a specific time, lalo na dito sa rush hour from 4 to 6. Even yung mga regional staffs natin at mga command group natin, ini-encourage na rin natin mag-bike. Between 5 p.m. to 7 p.m. naman kami. Sinimulan namin kahapon. Naikot namin mula, nakarating kaming Haro from National Highway, papunta dito. It took us more than 2 hours para makabalik din dito sa regional headquarters. So on that aspect, nakakatulong. Dagdag police visibility sa ating kalsada, sa ating kalye. How many bikes do we have, sir? Sorry. Now, on the issuance of bike, lalo na PEP issue, at ongoing yung inventory ng ating R4, yung mga bikes na ginagamit natin sa patrolling, mostly are personally owned. And sabi ko sa kanila, sa inyo na yung bike na yan. Therefore, sipag na lang ang gagawin natin dyan para din sa kalusugan nyo. And it is very important dahil gusto nyo magpa-promote, yung BMI, tinitingnan, at makakatulong din yan pagkakalan sa katawan nyo. Kayo, kung gusto nyo yung sumama, mag-bike din tayo habang kino-cover nyo, mas maganda rin. Huwag ka nang sumama habang buhay. Ilan sir yung naka-assign for bike patrol? Every TTH natin 50. Specific ang warrant of arrest any time of the day and night. So whether or not kung anong araw yan, what period, at nandiyan yung subject, spotted ng police natin, isi-serve yan. So as to the timing, no point of argument as to the timing. But the warrant of arrest was implemented 14 years later. May attempts ba before, sir, to serve this? Or wala? Kaya ngayon lang sila na-started, hinahanap yan.
may nakita sila, dyan yung warrant, isi-serve. So, yung expiry ng warrant, yung prescription ng warrant, walang prescription. Sir, ano sir yung... Pati ang press conference ni Brigadier General Josefino Ligan unagid ang sa campaign against illegal drugs. Pati nagasiling siya nga ang pagkumpiska sang kadako sang accomplishment nila sa illegal drugs for the first quarter. Ang kumpiska nila 27 kilos tanan. Ang total worth sini 184 million 89.42% increase. 507 ang nagkaladakpan, 312 ang street level individuals, kag 195 ang high value individuals. Kiti para sa PRO6 ang pagbinuligay ang kooperasyon sang mga barangay officials nakabuligid. Pero kung masiling tabala nga nagkataas ang demand, hindi niya ini makita nga nagkataas ang demand. Ang supply lang gid ang nagasulod diri nga kinahanglan gid nga top naon. Pero ang aton lang ginalantaw diri nga sige-sige ang pagpanakop, pero wala gid nagahubas ang supply, mas nagadamo pagid nga nagadamo. Pero ang panindugan sang PRO6 ngati ang ilang intelligence monitoring effective amo na nga madakpan ang ining mga target nila sa buy-bust operation. Na tamyaw tagid sang mayong hapon si Migot Patrick John Yerves katutok sa aton nga pagpangalagad subong hapon. Ang isa pagid sa bike patrol so ang mga nakatoka or ang ilang function sa admin mag-render sila sang bike patrolling 4 to 4:30 to 6:30 ang sa RHQ. Ang sa Iloilo City naman or sa mga city kag provincial police offices magadepende na ina sa ilang mga provincial directors kung paano nila i-schedule. Pero amo ni ang paagi sang aton nga kapulisan nga makatipid sa kuryente. Ina bang makatipid sa gasolina, ina bangot nga ti nagmahal sa gihapon hindi basta-basta ang pagmahal sang aton nga fuel products. Kag ti ang PNP nga daan kada adlaw nagapatrolya, may mga call up, ti kinahanglan man nila nga i-manage ina, hindi pwedeng lang pagusto gana lang ang pagpatrol dira. Kay ti kung sige-sige ang pagpatrol mo kag way man lang gid sang operation or necesidad, maubos ang gatong kag maapektuhan ang ilang operasyon. So isa ini kapaagi man sang aton nga pulis na makapahagan-hagan. minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa gihapon, sa na-observe naton kay kung kahapon may trabaho, may klase, gamay na ang nagabiyahe, subong mas nagamay pagid inabangod man holiday. Pero na gid makita mo na gid nga naggamay na gid ang mga nagabiyahe kay bangod man sang pagkapirdi nila sa sa sining pagtaas sang fuel products. So nakita gid naton ang gakatabo subong kalabanan kung magbiyahe ang mga jeep halin sa layo nga lugar. Usually nagapatughong ina sila hingapos na sang ilang or papuli na or nagagarahe na. Pero subong kalabanan sa ila tunga-tunga or umpisa sang trip nila nagdira pa lang sila nagapatughong. Subod silingon batsagan gid nila kung ano ang kapigaduhon, batsagan gid nila ang pagmahal sang fuel products, and we hope
matagaan pag inisang italupangod no sang gobyerno ngati may mga ayuda naman. So after sang ayuda ano pagid ang mga intervention nga pwede himuon para ngati mahagan-hagan mabuligan ta ang aton nga mga drivers. 53 minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa probinsya sang Iloilo, arestado sang Provincial Drug Enforcement Unit ang isa ka high-value individual na kuhaan ni siya sang 77 grams ang suspected shabu worth 523,000 sa by bus sa Deca Home Subdivision Barangay Balabag, Santa Barbara. Nadakpan si alias Jenner, 44 anyos, taga Deca Homes, Barangay Balabag, Santa Barbara. Ang operasyon natigayon base sa reliable information ginpalabuot sang mga pumuluyo. Gina-validate sang PDEU ang information for almost 3 weeks na confirm ang involvement sang subject sa illegal nga droga. Inakuha sang suspect ang supply sa syudad kag gina-distribute sa banwa sa Santa Barbara kag kaiping nga mga kabanwahanan. Si Jenner ang ara subong sa kustodiya sa Santa Barbara Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act number 9165 ug ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginapanginbulahan ni ginadayaw gid ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ang PDEU sa madinalagon nga operasyon kag ang pagkaaresto sa sining drug personality isa ka pa matuod nga ang kapulisan wala untat sa pagmonitor sa mga individual nga nagaduso sang illegal nga droga. Insakto ini kay sa accomplishments ng PRO6 ang top performing nga Provincial o City Police Office sa Western Visayas kung illegal nga droga ang pag-istoryahan ang Iloilo Police Provincial Office. Kag ini ang ginapamatud-an consistent ang ilang performance with the leadership ni Colonel Bayani Razalan. Maayogid nga nakabalik si Colonel Razalan sa IPPO no kung nadumduman sang aton tagpalamati isang election last year na relieve ini siya after pila ka bulan. Inbalik ini siya kay ti bangod ban sang iya nga maayo nga performance kag padayon nga ginapamatud-an ni Colonel Razalan. Ang seguridad sang mga Ilonggo nagapabilin nga prioridad sang Iloilo Police Provincial Office. Kag ini ang padayon nga pasangkaron pa sang IPPO para nga mahilway ang probinsya sa illegal nga droga. 56 minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabyanan ng iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapsalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio Engineer Roy Louis Kaipang sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo